Karanasan ni Emeng. Panahon ng 1982. Lugar ng Antique. Maraming salamat sa pagtanggap mo ng aking kwento kay Waga. Nawa ay magustuhan ng iyong tagapakinig ang ipinadala kong sariling karanasan. Subalit nasa kanila na yon kung maniniwala sila o hindi. Simulan natin ang aking karanasan sa pagiging pastor ni Itay sa aming pinangangalagaang paniniwala. Emeng. Ano po yun, Itay? Samahan mo ko sa kapilya para naman dahan-dahan ka nang matuto sa pagiging pastor at balang araw ay ikaw ang papalit sa akin. Mas masarap ang maglingkod at magbahagi ng karunungan ng aklat na ito. Hindi kami kulto, pati na rin ang bawat membro ng aming simbahan. Hindi ko nasasabihin kung anong uri ng samahan ang meron kami. Subalit isa lamang ang sinisiguro ko, nakatutulong kami sa ibang mga tao na may iba't ibang uri ng karamdaman. Lalo na kapag ginagambala ng mangkukulam, aswang, pati na rin ng mambabarang. Kakaiba ang aming angkan na ang akala ko nga noon ng bata pa ako isa lamang akong normal na tao. Hanggang sa unti-unti kong matuklasan na kakaiba ang aming samahan na halos walang pinagkaiba sa mga babaylan na kumukonekta sa mga espiritu sa kabilang mundo. Subalit hindi maiiwasang mapagkamalan kaming mga kulto. Dahil na rin sa aming kasuotang kulay puti na kapag nagsasama-sama sa aming simbahan, nagmumukha kaming kakaiba sa mga mata ng normal na tao. Sambit pang wika noon ni Itay habang nandudoon kami sa aming kapilya. Dito sa maliit na espasyo ng ating simbahan, kung ano man ang mga nakikita ninyo't natututunan, wag na wag ninyong ibabahagi sa isang normal na tao. Hindi ito katanggap-tanggap para sa kanilang isipan. Magmumukha lamang kayong baliw o katawa-tawa sa kanilang mga paningin. Mananatili dito ang lahat ng inyong natututunan at kapag lumalabas kayo sa simbahang ito, pagkatapos ng lahat ng ritual, wag na wag ninyong ipagyayabang ang lahat ng kaalaman dahil wala rin niyang ibang babalikan kung di kayo. Dahil ang librong ito ay tinago ng mahabang panahon, hindi ito maaaring isama sa banal na aklat dahil ang bawat salita ay inalis roon upang walang ibang mga taong mapahamak. Dahil sa maaari itong gamitin sa kasamaan at maaari rin sa kabutihan. Depende sa kaisipan ng nagtatangan nito. Kaya kung ang isa sa inyo ay may masamang hangarin, huwag na ninyong tangkain na gamitin ang kalamang ito sa kasamaan. Bagkus ay gamitin natin sa kabutihan upang makatulong sa iba, lalo na sa mga normal na tao. Opo, Pastor. Tinatanggap po namin ang mahigpit ninyong pamilin. Gagamitin po namin ito sa pagtulong at hindi lamang po sa pangsariling kayabangan. Patuloy po kami makikinig sa lahat ng binabahagi ninyong karunungan dahil alam po namin na isa po kami sa napili. Sa dami po ng tao rito sa ating komunidad, pero ilan lamang tayo rito na patuloy na sinasaliksik ang patungkol sa lahat ng kaalaman. Sambit na wika yun ni Martin na isa sa mga tagasunod ng aming simbahan. Nagpatuloy ang bawat ritual at patuloy rin ako inahasa ni Itay patungkol sa karunungan. Iba't ibang uri ng pakiramdam ang palagi kong nararanasan sa tuwing magkakaroon kami ng ritual, paninindig ng balahibo, init sa buong katawan at ang kakaibang lakas ng pakiramdam na dumadaloy magmula sa aking paa hanggang ulo. Pagtatanong na wika ko pa sa kanya sa oras mismo ng aming isinasagawang ritual. Itay, bakit patuloy po ang pagdigay ko sa tuwing binibigkas ko mga salita? Ibig sabihin lamang nun, anak, buhay ang mga salitang binibigkas mo. At ang iyong bawat pagdigay, yun ay ang espiritu ng bawat salita. Kaya normal lamang yan, anak. Kung ano man ang mga nararamdaman mo, huwag kang mabahala dahil alam ko ang ginagawa ko at hindi ka mapapahamak. Tulad nga ng kanyang mga pamilin, hindi basta-basta ang maaaring aralin lamang ng isang normal na tao kung walang gurong magagabay dahil maaari itong ikapahamak o kaya naman ay ikabaliw dahil sa ang bawat salita ay buhay na kung hindi kakayanin ng katawan ng isang tao, imbis na mapabuti lalo pa nitong ikapahamak. Isang araw ay nagyaya itong si Martin na magtungo sa gitna ng kagubatan. Sa kadahilan ng may namamatsyagan umano siya rong isang mambabarang na sa tuwing kabilugan ng buwan ay gumagawa ito ng matinding ritual para sa kanyang pagpapalakas at pag-aalaga ng mga insekto na kanyang ginagamit sa pangbabarang. Tugong wika ko pa sa pag-aaya ni Martin na magtungo sa gitna ng kagubatan. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Martin? Baka naman mag-aksaya lamang tayo ng oras dyan.
Sigurado ko, Eming. Ako mismo nakakita sa kanya. Nung oras kasi na kinakailangan ko ng mga panggatong. Doon ako nagtungo sa kagubatang yun. Papahapon na nga yun eh. Hindi ko naman inaasahan na makita kong dumaan ng isang babae. Kakaibang aura niya, napakaitim. Tulad ng kanyang kasuotan. Kaya imbis na kumuha ko ng mga panggatong nun inasikaso ko munang matyaga ng babae. At hindi nga ako nagkamali, Eming. Hinuhubad niya ang lahat ng kanyang kasuotan at dumadapa sa lupa habang ang mga insekto ay patuloy namang lumalapit sa kanya. Sa tingin mo ba ngayon ay babalik pa rin siya? Oo naman, sigurado ko ron. Dahil sa tuwing kabilugan ng buwan, yun yung oras ng kanyang pagpapalakas at pagtawag ng kanyang mga alagang insekto. Hindi ko nga alam kung bakit bigla na lamang siyang sumulpot doon. Samantalang dati doon din naman ako kumukuha ng mga panggatong. Siguro dayuhan ng babaeng yun. Kaya na magtungo siya sa bundok na yun, doon niya na madalas ginagawa ang kanyang ritual. Sandali lang at magpapaalam lang ako kay Tay. Huwag ka na magpaalam, Eming. Tayong dalawa naman ang magkasama. Kayang-kaya na natin puksain yun para masubukan din natin ang ating kakayanan nang wala roon ang iyong tatay. Halika na't puntahan na natin doon bago pa lubos ang sumapit ang gabi. Dahil sa pangungulit ni Martin, binaybay namin ang daan patungo sa gitna ng kagubatan. Unti-unti nang ang lumalalim ang gabi nang nagbibigay liwanag na lamang sa aming dinaraanan ay ang liwanag ng buwan sa mga oras na yun. Malayo pa ba tayo, Martin? Kanina pa tayo naglalakad dito. San ba siya nagsasagawa ng ritual? Sandali na lang, Eming. Malapit na tayo. Napapansin mo ba yung naglalakihang punong yun? Yung nasisinaga ng buwan. Doon siya nagtutungo. At may malinis na patag na lupa roon. Doon siya madalas na dumadapa para isagawa ang kanyang ritual. Nagpatuloy kami sa paglalakad ni Martin hanggang sa makarating sa isang malaking puno. Pangsamantala kaming nagtago roon habang patuloy na sinisipat kung nandoon nga ang nasabing mambabarang. Ayun siya, Eming. Di ba hindi ako nagkamali? Sabi ko sa'yo babalik at babalik siya rito. Ano, dadakipin na ba natin siya? Pabayaan muna natin siya sa kanyang pagre-ritual. Pagmasdan na muna natin. Subalit habang patuloy na isinasagawa ang kanyang ritual, may narinig kaming pag-iyak ng bata. At dahil nga sa may kalayuan ng punong aming pinagkukublian, hindi kagad namin nasipat na may sanggol sa gilid nito na kanyang gagamiting alay. Martin, may umiiyak na sanggol. Hindi kaya yung nakabalot ng telang yon? At anong gagawin niya sa kaawa-awang sanggol? Halikan at baka mahuli pa ang lahat. At sigurado kong gagamitin niya ang alay upang mas pagkaluban siya ng kapangyarihan na nanggagaling sa kadiliman. Walang alinlangan kaming nagtungo roon. Nagulat pa nga ang mambabarang sa aming pagdating sa kanyang harapan. Dali-dali nitong kinuha ang kanyang saplot at saka nagsalita sa amin ng, "Anong ginagawa nyo rito, mga lapastangan? Umalis na kayo bago ko pa kayo lubosang saktan." Huwag mo na nga kaming tinatakot, mambabarang. Hindi kami normal na tao at kaya naming tapatan ang kakayanan mo. Kung hindi mo ibibigay sa amin ng sanggol, mapipilitan kaming paslangin ka ayon sa aming kakayanan. Wala akong pakialam sa inyo. Bigla-bigla na lamang kayong sumusulpot sa lugar na ito at ang sanggol na aking daladala. Wag na wag ninyong kukunin dahil ikapapahamak ninyo kung gagawin nyo yon. Walang kinalaman ng sanggol sa lahat ng inyong kahilingan sa inyong Panginoon. Huwag mo kaming subukan, mambabarang. Kung ako sa'yo, umalis ka na rito at iwan mo ang sanggol na yan. Patuloy itong nagmatigas sa amin. May daladalang patalim na kanyang itatarak sa sanggol. Dali-dali ako nagbitaw ng usal hanggang sa hindi makagalaw ang mambabarang. Ni hindi ito makakilos sa kanyang kinatatayuan at ang mga insekto sa paligid ay unti-unting pumapalibot sa aming dalawa ni Martin. Nag-ihip kami ng iba't ibang uri ng malalakas na usal hanggang sa ang mga insekto ay lubusang pumatak sa lupa. Ikaw na ang bahala sa mambabarang na yan, Eming, at kukunin ko ng sanggol na ito. Mabuti na lang talaga at napaagaga tayo dahil kung hindi, kaawa-awa ang batang ito. Bitawan mo ang sanggol na yan. Iaalay ko ang kanyang dugo at katawan sa aming Panginoon. Tumigil ka naman, babarang. Wala kang awa. Kahit ang walang kamalay-malay na sanggol, idadamay mo pa. Ngayon na hindi ka makagalaw sa iyong kinatatayuan. Sa tingin mo, sino mas malakas sa atin? Ikaw o ako? Naunahan mo lamang ako. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Tingnan natin kung talagang uobra ka sa aking kaalaman. Huwag mo nang pagbigyan yan, Eming. Paslangin mo naman, babarang na yan. Mas marami pang pahihirapang tao yan kung patuloy pa rin mamumuhay dito sa lupa. Gamit ang malalakas na tigalpo at ang lahat ng ikinarga ko sa kanyang katawan, patuloy na nanghina ang mambabarang.
Iniihip ko yun sa kanyang sentido, pati na rin sa ibabaw ng kanyang ulo. Niwala itong nagawa na parang unti-unti itong nalalason hanggang sa lubusang manghina at mamatay sa lupang kanyang pinagsasagawaan ng ritual. Pabayaan na natin siya dyan, Emeng. Siya rin ang may kagagawa ng kanyang pagpanaw. Dahil kung malinis ang kanyang budhi, hindi siya mamamatay sa mga usal na ikinarga mo. Halika na, dalahin na natin ang sanggol na ito kay Tatay Oscar. Yun ay ang unang pagkakataon na makapaslang ako ng isang mambabarang. Hindi ko naman nakalaing ganoon kalakas ang mga usal na yon, kaya naman kahit na ako ay hindi makapaniwala sa aking sarili. Maya-maya pa sa muli naming pagbabalik sa aming tahanan, habang daladalang sanggol na ipinakita namin kay Tatay Oscar. Sambit pang wika nito sa amin habang nagtataka kung saan ang galing ang bata. Anong nangyari sa inyong dalawa at kaninong anak ang batang yan? Itay, kamunti ka na hong mahialay sa demonyo ang batang ito. Mabuti na lamang at napaaga kami ni Martin. Mayroon nung isang mambabarang ang natuklasan ni Martin kung saan ito nagsasagawa ng kanyang ritual. At ito nga hong inabutan namin, kaya nang makuha ho namin ang sanggol, kagad ko rin ho itong pinaslang gamit ang mga buhay na salita. Kaawa-awang bata, kamuntikan pang magamit na pangalay. Ano ang tingin nila sa tao? Isang hayop? Tama lamang ang ginawa mo, Emeng. Akin ang bata. Bukas na umaga, sigurado kong may naghahanap na magulang ng batang ito at ako nang mag-uuwi sa kanyang mga magulang. Hindi ho ba maaaring ampunin na lamang natin ang sanggol na ito? Wala ho akong naging kapatid magmula nang mamatay si inay. Tulad nga ho ng sinabi nyo, namatay si inay noon dahil sa panganganak sa akin. Anak, Emeng, hindi natin maaaring akuin ang pangangalaga sa sanggol na ito dahil sigurado kung may mga magulang siya at hinihintay siya ng mga yon. Bukas ay magtutungo ako sa mga barangay para ipagtanong-tanong kung sinong nawawalan ng sanggol. Kinabukasan, kagad na napagalaman ni Itay kung sinong mga magulang ng sanggol, kaya naman inihatid niya ito roon. Sobra-sobrang pasasalamat ng mga magulang ng bata na ayon pa nga umanos sa kanila, nakahiga lamang ang sanggol sa duyan at nang ipagtimpla ito ng gatas. Sa muling pagbabalik ng kanyang ina, wala na ito roon na sobra nilang ikinabahala at ang lahat ay sinalaysay ni Itay kung ano nga ba ang tunay na nangyari. Marami pong salamat, Mang Oscar. Alos mabaliw-baliw na po kami rito na hindi po namin alam ang aming gagawin. Ang bilis po ng pangyayari na hindi ko man lamang naramdaman ang sinasabi ninyong mambabarang na yon. Niwala man lamang kaluskos o yabag ng kanyang mga paa sa pagkuha ng aking anak. Ingatan nyo na lamang ang inyong anak at wag ho kayong magpakakampante, lalo pat nag-iisa lamang pala rito ang tahanan ninyo at malayo kayo sa kabayan. Yun na nga po, Mang Oscar, nandirito lang po kasi ang hanap buhay namin at ang lupang ito ay minana ko pa sa aking mga magulang, kaya mananatili ho kami rito. Pero magdodoble ingat kami dahil ayaw ko na muling mangyari ang pagkawala ng aking anak. Mabuti naman kung gayon. Sige, taalis na ako. Mag-iingat na lamang kayo rito. Nagtungo mano si Itay kung saan nangyari ang sinagawang ritual ng mambabarang upang tingnan ang katawan nito. Subalit wala na ito roon na ang ibig sabihin, marami pa silang naninirahang malapit doon na kumuha ng katawan ng babae. Kaya naman pinag-iingat kami ni Itay dahil maaaring gumanti ang mga ito gamit ang kanilang kaalaman. Dali-dali kaming pinatawag ni Martin at kinausap sa loob ng aming tahanan. Kayong dalawa, wag na wag kayong magpapabaya sa inyong pagdarasal. Gaganti ang mga barangan na yon dahil sa ginawa ninyong pagpaslang sa isa sa kanilang kasamahan. Opo, Itay, hindi po kami magpapabaya ni Martin. Siya nga po pala, maaari ko po bang hiramin ng aklat? May mga pag-aaralan lamang ako ron na hindi ko pa natatapos. Sumang-ayon naman si Itay sa pagpapahiram sa akin. Magkasama kaming dalawa ni Martin na nagtungo sa lilim ng isang malaking puno sa likuran ng aming tahanan. Pagkatapos mayaming ako naman magaling talaga yan si Pastor Oscar at hindi madamot sa kaalaman. Hindi ako nagkamali sa pag-anib sa inyo. Ang dami kong natutunan tulad ng paggamit ng mga buhay na salita at ang pagpapalipadangin. Depende sa pinatutungkulan. Pwede naman kasi magpalipadangin ng kabutihan Hindi yung puro kasamaan na lang na ginagamit ng kaliwang kaalaman. Siya nga pala, Emeng, buklatin mo nga dyan yung pahina ng pagpapasapi. Siguro ito na rin yung tamang oras na aralin ko na rin yun. Ano ka ba, Martin? Hindi pa'y tinuturo sa atin yun ni Itay. Pati na rin sa iba pang mga membro. Dito muna tayo sa mga pahinang itinuturo niya sa atin. Kailan pa tayo matututo nun?
Hawak na rin naman natin ang libro. At saka hindi naman alam ng tatay mo. Sige na, buklatin na natin ang pahinang yun para naman advance tayong may matutunan. Ay, ang kulit mo talaga. Sige na nga. Sabay naming inaral ni Martin ang mga usal ng araw na yon. Isinulat ito sa papel, pati na rin ang mga susi upang lubusang mapagana ang mga usal patungkol sa pagpapasapi. Ano, okay na ba yung mga nasulat mo? Sandali lang, Eming. Hindi pa ako tapos eh. Pahiram na nga muna. May mga susi pa ako hindi nasusulat. Paano ko mapapagana ang mga usal na ito kung hindi naman kumpleto? Ang bagal-bagal mo kasing magsulat. Mamaya niyan kunin na ito ni Tay. Emeng, halika nga muna rito. Kunin mo nga muna yung mga binhi ng mais doon kay Mang Teryo. May nagbabadyang malakas na ulan upang sa kinabukasan ay maaari ko na itong itanim habang malambot pa ang lupa. Sige po, Itay. Kukunin ko na po ngayon. Sandali lang. Nasaan na ang libro? Nandudun pa po kay Martin. Saglit lang po at kukunin ko. Martin, akin na yan. Hinahanap na ito ni Tay. Sakto tapos na ako. Saan ba ang lakad mo? Sama ko. Wala pa rin kasi akong gagawin eh. Magkasama kaming nagtungo sa tahanan ni Mang Teryo. Subalit habang binabaybay namin ang daan, may sumusunod sa aming dalawang babae, pati na rin ang dalawang uri ng insekto na kanina pang umaligid sa amin. Oy Martin, itigil mo nga muna yung pagsipol mo. Hindi mo ba napapansin? Kanina pang dalawang insektong lumilipad na yan, pati na rin ang dalawang babaeng yon. Sumusunod sila sa atin. Oo, alam ko. Pinababayaan ko lang sila at hindi pinapansin. Kaya nga pasipol-sipol lang ako rito eh. Wag na wag lang silang gagawa ng maling aksyon dahil makakatikim sila sa atin. Siguro yan yung sinasabi ni Pastor Oscar. Kaya tayo pinag-iingat. Malamang yan yung kamag-anak ng pinaslang mo. Kaya patuloy silang sumusunod sa atin at binamanmanan tayo. Ang tanong ay kaya nilang kakayanan natin? At nang malapit na kami sa tahanan ni Mang Teryo, huminto rin ng dalawang babae, pati na rin ng dalawang insekto na kanina pang bumubuntot sa amin. Mang Teryo, magandang araw ho. Ipinapakuha ko pala nita yung mga... Ano ba namang insekto ito? Pati ba naman sa mukha ko ay dumadapo? Napansin kong kahalintulad ng insekto na nandoon sa loob ng tahanan ni Mang Teryo. Hindi ko alam kung bakit, pero kapareho sila ng dalawang insektong sumusunod sa amin. Ano ikanyo yon, iho? Pinapakuha ko ni Tay yung mga binhihong pananim ng mais. Yung binhing ibibigay ko sa kanya. Saglit lamang, iho ha. Maupo muna kayo riyan. Nagtungo ang matanda sa likuran ng tahanan upang kunin ang lahat ng binhi hanggang sa mapansin namin ni Martin ang mga insekto na dumadapo sa isang silid na nakasarado. Martin, napapansin mo bang napapansin ko ang mga insektong yon? Bakit nagkukumpulan sila sa nakasaradong pintuan? Parang may kakaiba rito. Kanina ko pa rin napapansin yan. Parang may tinatago sa atin si Mang Teryo. Nandiyan dyan sa loob ng silid na yan. Subalit nang akmang magtutungo na ako roon, napansin ako ng matanda. Nandudo na pala ito sa may pintuan, daladalang binhi ng mais na iniaabot sa amin. Ano ang gagawin mo riyan sa may pintuan ng silid, iho? Ikinandado ko iyan. Nandiyan na ho pala kayo, Mang Teryo. Napansin ko lang ho kasi itong mga insekto. Bakit ho ang dami nila? At dito sila nagkukumpulan? Ay, wag mo nang pansinin niyan. Kusa silang lumalapit sa may pintuan. Kaya naman pinababayaan ko na lang. Hindi naman nakakagambala rito. O ito na yung mga mais na kinakailangan ninyo. Pakisabi na lamang kay Oscar. Pasensya na't medyo natuyo ang ibang mga mais roon. Kaya ito na lamang may aabot ko sa kanya. Sige ho, Mang Teryo. Sasabihin ko na lang ho kay Tay. Bit-bit ang mga binhi ng mais. Palingali nga kaming dalawa ni Martin upang tingnan kung sumusunod pa sa amin ng dalawang babae. Subalit wala na sila. Pati na rin ang dalawang insekto na katulad ng nandoon sa tahanan ni Mang Teryo. Mukhang may pagbabagong nangyari kay Mang Teryo, Eming. Parang hindi naman siya ganun dati. Para siyang balisa at ang insekto. Nakakaduda. Ano kayang nasa loob ng kanyang silid? Wala rin ang kanyang asawa roon. Hindi man lamang natin napansin. Yun na nga rin ang palaisipan sa akin, Martin. Alam na kaya ni Tay yun? Samantalang nito lamang nakaraan nagtungo pa sa aming tahanan si Mang Teryo. Pero wala naman siyang binabanggit kay Tay. Bahala na nga. Ang mahalaga ay nakuha na natin ang mga binhi ng mais. Itay, ito na ho yung mga binhi ng mais na pinapakuha ninyo. Maraming salamat anak. Bukas na bukas rin ay tatanim ko na ito at sigurado mamayang gabi ay patuloy pa ang pagulan. Nasa na pala si Martin?
Umuwi na ho, Itay. Kanina pa raw ho kasi siyang nakatambay rito. Iba kay hinahanap na ho siya ng kanyang mga magulang. Ganoon ba? Bakit parang may iniisip ka? Wala ho ito, Itay. May kakaiba lang ho kasi ako napansin kay Mang Teryo. Para hong may tinatago siya. Ano namang itatago sa'yo ni Mang Teryo? Hindi ko alam, Itay, pero malakas ho ang pakiramdam ko. May itim na kapangyarihang nandoon sa likuran ng pintuan. Itim na kapangyarihan? Ibig mo bang sabihin, umanib si Mang Teryo sa kaliwang kaalaman? Sa tingin ko ay hindi si Mang Teryo. Marahil ay isa sa kanyang kapamilya. Pinabayaan lamang namin ni Itay ang namatyagan ko sa tahanan ni Mang Teryo. Kaanib namin sa aming kapilya ang matandang yon. Kaya naman sa araw ng aming pagsasama-sama, nandoon si Mang Teryo sa aming kapilya. Habang patuloy na nakikinig at nag-aaral ng katuruan na matagal na naming pinangangalagaan. Maya-maya pa nang matapos ang pagtitipon, patuloy naming pinagmamasdan ni Martin si Mang Teryo. Nilapitan nito ni Itay upang lubusang kausapin. Mang Teryo, sandali lang ho. May tatanong lang ho ako sa inyo. Ano yon, Pastor Oscar? Nagmamadali kasi ako eh. May gagawin pa ako at magtatanim pa ako ng aking mga binhi. Mawalang galang na ho sa inyo. Huwag ko kayong magagalit. Ang pinag-aaralan ho natin dito ay kung paano tayong makakatulong. Kinakailangan niyo ho ba ang tulong ko? Anong tulong ang sinasabi mo? Direktahin mo na nga ako, Pastor Oscar. Hindi yung parang pinaliligoy-ligoy mo pa ako. Huwag ko kayong magagalit, Mang Teryo. May napansin ho kasi ang anak ko sa inyong tahanan. Nasaan ho ba si Aling Daday? At bakit hindi na siya nagtutungo rito? Labas na kayo roon. Pang sariling buhay na namin ang tinatanong ninyo. Kung hindi man siya nagtutungo rito ay wala na kayong pakialam. Kung ayaw niya nang mag-aral ng iyong katuruan, wala ka nang magagawa roon. Mabuting at dumarating pa ako rito na dapat ay pinagpapasalamat pa ninyo. Sa punto ng pananalita ng matanda, meron siyang pinagtatakpan na nababasa namin sa kanyang ikinikilos, pati na rin sa kanyang pananalita. Hanggang sa mapansin ni Itay ang isang insekto na nakadapo sa balikat ng matanda at nang ituro niya ito, dali-daling umalis si Mang Teryo. Subalit sinundan pa rin niyo ni Itay at nagbabala sa matanda ng, Mang Teryo, wag niyo ho kaming sisisihin kung may mangyaring masama kay Aling Daday. Alam niyo naman ho ang katuruang ito at hindi ito maaari sa gumagamit ng kaliwa. Hindi ho ako nagkulang sa mga pamilin. Wag niyo na hong pagtakpan sa Aling Daday hanggat hindi pa nahuhuli ang lahat. Kausapin mo siya upang magbalik loob sa atin. Biglang lumuha si Mang Teryo sa harapan ni Tatay Oscar. Naglumuhod ito na humihingi ng tulong at patawad para sa kanyang asawa. Pastor Oscar, hindi ko na ho kaya. Tama ho kayo. Pinagtatakpan ko ang aking asawa. Kaya ho hindi na siya nagtutungo rito. Umanib ho siya sa mga barangan na mas madaling paganahin ang kapangyarihan. Nagsasawa na raw ho siya sa paulit-ulit na pag-aaral rito. At hirap na hirap naman siyang mapagana ang lahat ng mga usal dahil na rin siguro sa kakulangan ng pananampalataya at paniniwala sa lahat ng ito, kaya umanib niya siya sa kaliwa. Subalit pilit ko naman siyang pinipigilan. Ayaw lamang niyang makinig sa akin. Hindi pa nga ito alam ng iba kong mga anak na nasa malayo. Kaya hindi ko na ho alam ang gagawin ko, Pastor Oscar. Unti-unti na ho siyang nilalamon ng kadiliman na kahit ako mismo ay natatakot na sa kanya. Talamak ng mga panahong yun ang gumagamit ng kaliwang kaalaman. Kaya naman binuo ni Itay ang samahan upang mas marami siyang makatulong sa pagtuligsa sa mga ito, pati na rin sa ibang masasamang nilalang. Hanggang sa makiusap na lamang si Itay kay Mang Teryo na magtutungo kami sa kanilang tahanan upang kausapin si Aling Daday na patuloy na nag-aaral ng ipinagbabawal na karunungan. Madali namang sumang-ayon ng matanda, kaya sa araw ding yon ay muli kaming bumalik sa kanilang tahanan upang kumprontahin ang kanyang asawa at kalasin ang lahat ng karga na nasa kanyang katawan. Daday, buksan mo nga itong pinto. Nandirito si Pastor Oscar. Pati na rin ang kanyang anak at si Martin. Tutulungan niya tayo. Huwag kang matakot. Sa ilang minuto naming paghihintay sa labas ng kanyang silid, ni hindi man lamang kami pinagbubuksan ni Aling Daday at kapansin-pansin pa ang mga naalarmang insekto na kung saan-saan lumalabas sa paligid ng tahanan nila Mang Teryo. Pasensya na ho kayo, Pastor Oscar. Ganyan na ho ang nangyayari kay Daday. Kaya ho hindi ko na siya mapakiusapan. Maghapon ho siyang nagkukulong sa loob ng silid na yan at lumalabas lamang siya sa oras na nais niya. At ang sabi niya lamang sa akin, huwag ko siyang pakialaman. Gusto ko nga rin ho siyang gamutin. Pero ano bang kakayanan ko? Hindi ho ako tulad ninyo na may kakaibang abilidad.
Patuloy na kinatok ni Itay ang pintuan dahil na rin sa pakiusap ni Mang Teryo. Sabay bitaw ng mga usal sa paligid ng tahanan dahil sa mga insekto ay nagbabadya sa kanilang pag-atake na marahil ay inuutusan ni Aling Daday habang nandoon siya sa loob ng kanyang silid. Aling Daday, alam kong naririnig mo ko. Huwag niyo na ho kaming subukan. Alam ho ninyong kakayanan namin. Kaya kung ako sa inyo, muli kayong magtiwala at magbalik loob na kayang-kaya niyong pagganahin ang lahat ng itinuturo namin sa inyo at hindi matukso sa itim na kapangyarihan na nanggagaling sa kasamaan. Hanggang sa marinig namin ang matinis na pagtawa ng matanda na ang ibig sabihin ay hindi sa sumasang-ayon sa kung ano man ang mga sinabi ni Itay. Mang Teryo, kinakailangan ho nating sirain ang pintuang ito. Sarado na ho ang isipan ni Aling Daday. Nalaso na ito ng itim na kapangyarihan na ang pakiramdam niya isa na siya sa pinakamalakas na mambabarang dahil sa napapasunod niyang mga insekto gamit ang mga salitang ipinagkalob sa kanya ng dyablo. Kung wala na pong ibang paraan, Pastor Oscar, sige po, sirain na natin ang pintuang ito upang maisalba natin sa kanyang kahibangan ng aking asawa. Subalit wag niyo ho siyang pasasakitan. Parang awa niyo na ho, Pastor Oscar. Nawa ay manumbalik siya sa dati na tulad ng mapayapa naming pamumuhay rito. Hindi tulad ngayon, nakakausapin niya lamang ako kapag naisipan niya. Ako ang bahala, Mang Teryo. Emeng at Martin, halik kayong dalawa. Tulungan niyo akong gibahin ng pintuang ito. Kinakailangan nating mapasok sa loob si Aling Daday upang may sagawa natin ang lahat ng pagkalas sa nakakargang itim na kapangyarihan sa kanyang buong katawan. Sabay-sabay naming sinipay yon hanggang sa matibagang pintuan. Nagulat sa amin si Aling Daday. Pinaligiran namin siya at kinuha ang kanyang makakaliwang gamit. May maliit na libreta, pati na rin ang mga itim na kandila at ang mga insektong nakalagay sa garapon na kanyang ginagamit sa pambabarang. Huwag niyo akong hawakan. Tumiwalag na ako sa inyo at hindi ko kailangan ng tulong niyo rito. Umalis na kayo. Sa magkabilang braso kami nakahawak ni Martin habang si Itay ay patuloy sa kanyang pag-uusal. Ginagamit ang mga usal ng pagdidiskomunyon hanggang sa lubusang makalas ang lahat ng itim na kapangyarihan ng matanda. Maya-maya pa'y umiyak ito na muling bumalik sa kanyang dating pag-iisip. Patawad sa inyo. Nagtaksil ako dahil sa panguudyok sa akin ng dalawang babae na ayon sa kanila mas magiging makapangyarihan ako kaysa sa inyo. Kapag sinunod ko ang lahat ng kanilang katuroan at ibinigay nga sa akin ang isang libretang yan na naglalaman ng iba't ibang uri at pamamaraan ng pagriritual na ginagamit ng isang mambabarang. Aling Daday, hindi ho tayo nagsasapawan dito upang magpalakasan ng kapangyarihan. Ang itinuturo ko sa inyo ay upang makatulong tayo sa ibang mga tao. Huwag ho kayong magmadali dahil ang pagmamadali na makamta ng kapangyarihang nais ninyo ay mas lalong natutungo sa kapahamakan tulad na ho na nangyaring ito. Muli ako humihingi ng tawad sa inyo. Siguro ay titigil na ako sa aking pag-aaral. Matanda na rin kami ni Teryo upang makatulong pa sa iba. Hindi ko na muling hahangarin na magkaroon pa ng kakaibang kakayanan. Maliban kay Teryo, pagpasensyaan niyo na ako. Kung yan ho ang nais ninyo, Aling Daday, iginagalang ho namin ang pagpapasya ninyo. Sinunog namin ni Itay ang nasabing libreta, pati na rin ang iba pang mga gamit ng matanda at tinanong na rin namin kung saan naninirahan ng dalawang babae na nagbigay sa kanya noon upang matuto sa katuruan ng kaliwa. Doon sila naninirahan sa may silangan, sa liblib na lugar na natatakpa ng isang malaking punong balete. Nagulat nga ako nang lumapit sila sa akin. Sa palagay ko'y gumamit sila ng isang malakas na hipnotismo. Kaya tuluyan nila akong napasunod at hindi ko na napapansin na nagbabago na pala ang aking ugali at pananaw hanggang sa mahantong ako rito. Kami na hong bahala sa kanila, Aling Daday. Ang mahalaga ngayon ay nakabalik ka na. Ikaw na ang Aling Daday na nakilala ko. Mang Teryo, eto na hong kahilingan ninyo. Hindi ho namin siya sinaktan. Maya-maya pa'y umalis na kami sa tahanan ng dalawang mag-asawa. Ayon kay Itay, kami na raw umano ang bahala sa dalawang mambabarang. Ipinapaubayan niya na sa amin iyon dahil alam niya ang kapasidad namin sa pagpaslang sa masasamang uri ng nilalang gamit ang mga buhay na salita na aming natutunan sa kanyang pagtuturo. Sambit pang wika sa akin ni Martin patungkol sa pagtugis sa dalawang barangan. Kakayanin kaya natin yun, Emeng. Mukhang malakas ang dalawang yun. Sila yung sumusunod sa atin nung nakaraan ng pagpunta natin sa tahanan ni Mang Teryo.
Huwag mo ngang pagdudahan ng sarili mo, Martin. Nagtiwala sa atin si Itay. Ibig sabihin lang nun, kayang-kaya natin silang kaharapin. Liwanag ang mayroon tayo, kaya wala kang dapat na ipangamba. Napag-usapan namin ni Martin na magtungo sa araw ng Miyerkules. Mas minabuti muna naming magkarga sa aming katawan sa pamamagitan ng mga usal upang ni hindi kami mapahamak. Hanggang sa dumating ang araw na aming hinihintay, binaybay namin ang nasabing liblib ng burol at ang palatandaang malaking balete. At sa pagdating nga namin doon, nag-iisang tahanan ang nakatago sa isang malaking punong balete. Ito na yata ang sinasabi ni Aling Daday Eming, ang tahanang ito. Pero mukhang walang tao. Tahimik ang paligid. Mga huni lamang ng ibon ang nandirito. Magkasalubong tayo, Martin. Dito ka sa kaliwa at doon naman ako sa kanan iikot. Mas minabuti naming maghiwalay ni Martin upang dahan-dahang makapaglakad sa paligid ng tahanang yon. Subalit hanggang sa makarating na lamang kami sa likuran ng tahanan, wala pa ring tao roon at ang dalawang pintuan ay pareho pa ring nakakandado. Sirain na kaya natin ang pintuang ito, Eming, para malaman natin kung anong mga gamit ang mayroon sila dyan. At nangakmang sisipain na namin niyon, may narinig kaming kaluskos na nanggaling sa damuhan. Ano kaya yun, Eming? Hindi kaya yung dalawa yun na nagmamatsyag lamang sa atin dito? Dagli naming tinunto ng pinanggagalingan ng kaluskos nasa may kanang bahagi at nang makarating nga kami roon, isang kulay itim na baboy ramo na may mahabang pangil na namumula ang kanyang mga mata at may hindi pang karaniwang laki. Papadilim pa lang pero mukhang hindi mambabarang lamang ang nakatira rito. Ang baboy ramong yan ay hindi isang tunay na baboy ramo. Anong sinasabi mo, Eming? Iisa nga yung baboy ramo. Aswang ang nilalang na yan. Hindi mo ba napapansin? Doble ang laki niya kaysa sa isang normal na baboy ramo. Subukan mong gumamit ng isang buhay na salita at iihip mo sa kanya. Ewan ko na lamang kung hindi yan mawala sa ating harapan. Nagbitaw ng usal si Martin at pinadalo ito bilang palipadangin at nang tumama iyon sa baboy ramo, bigla itong nawala sa aming harapan na parang bula. Diba tama ako, Martin? Hindi isang normal na baboy ramo ang isang yon. Isa itong aswang na may kakayanang magbagong anyo. Tama ka, Eming. Ibig sabihin lang nun, hindi lang talaga barangan ang nandirito. Pati na rin aswang ay kakuntsaba pa nila. Bigo kaming matagpuan ng dalawang barangan. Kaya naman sinira na namin ang trangkahan ng pintuan upang tingnan kung anong nilalaman ito patungkol sa kanilang masasamang gawain. Tingnan mo ito, Martin. May mga mahahabang buhok rito. Para sa nila ito ginagamit. Pati na rin ang mga insekto na tulad ng natagpuan natin sa isang garapon ni Aling Daday. Subalit mas marami ito na may kasama pang mga lupihan. Nakakapangilabot ang lahat ng ito. Anong gagawin natin dito, Eming? Siguro mas mabuting sunugin na lamang natin ang tahanang ito upang ang lahat ng mga naiwang gamit nila dito hindi na nila mapakinabangan. Napakadilim ng loob ng tahanang yon na may nag-iisa lamang na bintana. Ramdam na ramdam namin ni Martin ang negatibong enerhiyang bumabalot sa loob ng tahanan. Kaya naman mas minabuti na naming sunugin na lamang ito upang ang lahat ng nanduroon ay hindi na nila mapakinabangan. Dapat lang nasunugin ang tahanan ninyo para umalis na kayo sa lugar na ito, mga perwisyo. Patuloy na natupok ang tahanang yon. Mas minabuti na naming umalis roon ni Martin. At sa muli kong pagbabalik sa aming tahanan, kaagad namang nagtanong si Itay kung may nangyari sa aming pagpunta roon. Wala pong nangyari, Itay. Hindi ho namin ninabutan ng dalawang barangan, pero sinunugo namin ang kanilang tahanan. Kumpirmado, tunay nga silang barangan dahil sa mga gamit na mayroon sila roon. At hindi lang ho yun ang natuklasan namin, Itay. May nagmamatyago sa amin doong isang aswang at sigurado kami nakasamahan din nila yon. Hindi na mawawala ang pagkakaisa ng mga yan. Iisa lamang sila ng layunin, ang pumaslang ng isang normal na tao. Kaya nandirito tayo para protektahan ang mga tao. Sa ngayon ay pabayaan muna natin sila. At sigurado ko sa ginawa ninyong yun, uusok sa galit ang dalawang mambabarang dahil sa pagkasunog ng kanilang tahanan. Makalipas ang 3 araw ay may nagtungo sa aming tahanan, isang babae na ginagambala ng tikbalang. Isa itong hari sa kanilang hukbo na gustong kunin ng magandang dalaga upang maging reyna sa kanilang kaharian. At sa pagpasok pa lamang nito sa pintuan ng aming tahanan, ramdam na ramdam ko na ang pinagdaraanan ng babae na para bang lagi siyang may pasan-pasan na mabigat na bagay sa kanyang katawan na nagiging dahilan ng kanyang panghihina. Anak, Emeng, ikaw nang bahalang gumamot sa babaeng ito. Tutali alam mo naman ang paggamit ng mga usal sa pagpapasapi.
Kinakailangan ako sa ating kapilya ngayon at may pag-uusapan kami ng ilang mga membrong nanduroon. Kayang-kaya mo na yan anak, isa lamang yung elemento na maaari mong madala sa pakiusap. Subalit kung magmamatigas na kunin ng babaeng ito, ikaw nang bahala anak. Nasa iyong kamay ngayon ang kanyang buhay kung hindi siya magbabago. Naiwan ako sa loob ng aming tahanan. Gayon na rin ang magandang dalaga na humihingi ng tulong. Subalit nandoon naman ang dalawang magulang nito na nagdala sa kanya upang ipagamot. Hindi pa man ako nagsisimula, kaagad na dumating itong si Martin na pumasok sa loob ng aming tahanan habang nagsasalita ng, Oy Emeng, kaya mo na ba yan? Pinapunta nga pala ako rito ni Pastor Oscar. Nakasalubungan ko siya ron sa labas. Patungo sana ako ng kapilya. Pero mas minabuti niyang papuntahin na lamang ako rito para tulungan daw kita. Ang tanong, kinakailangan mo pa nga bang tulong ko? Depende Martin, malay naman natin di ba? Kung malakas ang nilalang na ito, kakailanganin ko talaga ang tulong mo. Pero kung kaya ko naman ako na lamang ang bahala. Sige't manunood na lamang ako rito Emeng. Alam ko namang kayang-kaya mo na yan Gamit ang mga usal ng pagpapasapi, tinawag ko ang nagpapasakit sa magandang dalaga at hindi naman ako nabigo ng mga oras na yon. Nagwika ang hari ng tikbalang habang may kakaibang lakas na nanggagaling sa kanyang abilidad. Sino ka na pinakikialaman ng kagustuhan ko? Akin ang babaeng ito at walang dapat na ibang umangkin. Ako lamang ang nagmamay-ari sa kanya. Ano? Ikaw ang nagmamay-ari? Hindi ikaw ang Panginoon at wala kang karapatan na angkinin ng babaeng ito. Ang Panginoon lamang maaaring umangkin sa ating buhay at kahit na ang buhay mo, nauunawaan mo ba tikbalang? Isa akong hari sa aking nasasakupan, kaya ang kagustuhan ko ang masusunod at walang ibang makakahadlang roon. Bibigyan ko siya ng magandang buhay sa aking kaharian, kaya ipaubaya mo na sa akin ang babaeng ito upang hindi ka na madamay pa. Matigas yata yung kaharap mo Emeng. Siguro kailangan mo yung masampulan para magising-gising naman siya sa mga sinasabi niya. Hindi ba siya kinikilabutan? Naging hari lamang siya sa kanilang kaharian Parang wala na siyang Diyos na kinikilala. Ang hari ng lahat ng hari, yun ay ang Panginoon na ating sinasamba na gumawa ng langit at lupa. Hindi ang tikbalang na yan. Gamit ang mga usal ni Metatron, isang malakas na kuryente ang pinadaloy ko sa kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang paghuhumiyaw dahil sa sobrang sakit na halos maubusan siya ng lakas. Sa mga usal pa lamang ni Metatron, umaayaw ka na. Paano na lamang kung ang liwanag mismo ng Panginoon ang magpakita sa iyo? Kakayanin kaya ng spirito mo? Maaari kang malusaw, kaya huwag kang magyabang na ikaw ang hari. Isa ka lamang alikabok sa mundong ito at tulad namin, isa lamang kaming maliit na alikabok kung ikukumpara sa kakayanan ng Panginoon. Kaya huwag kang mayabang tikbalang dahil sa akin pa lang ay kayang-kaya na kitang lusawin. Sa kabila ng dinanas ng tikbalang na yon, ayaw niya pa ring iwan ng magandang babae. Ikamamatay niya umano kung hindi niya may sasama sa kanilang kaharian ang kanyang magiging reyna. Ilang ulit ba kitang paliliwanagan? Magkaiba kayo. Tao ang babaeng ito, may katawang lupa, samantalang ikaw ay isang tikbalang. Magkaibang itsura ninyo at isa kang elemento. Hindi mo ba maunawaan yon? Isa ka namang hari, di ba? Ibig sabihin marami ring babaeng tikbalang sa inyo. Bakit hindi ka roon kumuha ng magiging reyna mo? Si Mikael ang gusto ko. Wala nang iba. Siya lamang ang pumukaw ng aking pansin. Kaya bakit mo pipigilan ang pagmamahalan namin? Pagmamahalan nyo? O ikaw lang may gusto kay Mikael? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataong tikbalang. Kung hindi mo lalayuan ngayon ang babaeng ito, mapipilitan akong sugatan ka bilang tanda ng iyong pakikialam sa buhay ng tao. Paulit-ulit ko itong pinasakitan hanggang sa hindi niya nakayanin ang lahat ng mga usal na ikinakarga ko sa kanyang katawan. Nagmakaawa ito sa akin at nakiusap. Nalalayuan niya na si Mikael at hindi niya na muling gagambalain. Napakahirap magtiwala sa iyo at hindi pa ako nakakasiguradong iiwan mo na nga ang babaeng ito. At upang lubusang mapasunod kita, kinakailangan kong gininto ang buhok mo at magiging alipin ka sa aking mga kamay, hindi para gamitin sa kasamaan, kundi para gamitin upang makatulong. Sumasang-ayon ka ba tikbalang? Dahil kung hindi, papaslangin din kita ngayon upang makasiguro ako na hindi mo na magagambala ang babaeng ito. Sumasang-ayon ako at magpapaalipin ako sa iyo. Subalit wag mo kong pipigilan na gabayan si Mikael kahit sa ganoong paraan lang at ako na mismong magbabantay sa kanya upang hindi siya mapahamak kanino man. Maaari ba yon?
pumapayag ako, subalit hindi mo na siya maaaring hawakan. At kung gagawin mo yon, kahit nasa akin ka ng pangangalaga, malilintikan ka pa rin sa akin. Nauunawaan mo bang sinasabi ko? Nauunawaan ko. Ito ang aking ginintuang buhok. Kunin mo at pangalagaan. Sa espiritual na pamamaraan, kinuha ko ang kanyang ginintuang buhok at tinilagay sa maliit na bote. Ngayon ay kinakailangan mo nang sundin ang lahat ng sasabihin ko. Ano nga bang pangalan mo, Tikbalang? Ang pangalan ko ay Nilar. Tawagin mo lamang ako sa pangalang yon. Madali akong darating kahit nasan ka pang lugar. Isang magandang pangalan. Gagamitin kong ginintuang buhok na ito sa pakikipaglaban. Matutulungan mo ba ako pagdating doon? Maaasahan mo ko dahil ikaw na ang aking pinunong susundin. Wala nang iba. May bago kang kaibigan, Eming. Isang haring tikbalang. Ang galing naman ang ginawa mong yun. Kinakailangan natin siya. Lalo pat, sigurado akong umuusok na sa galit ng mga mambabarang. Pati na rin ang mga aswang na kanilang kakampi. Nang lubusan nang magamot ng magandang dalaga, umalis na ito sa aming tahanan. Maya-maya pa'y sumunod kaming dalawa ni Martin sa kapilya upang pakinggan ang lahat ng sasabihin ni Itay. Subalit sa pagdating namin doon ay tapos na ang lahat ng pag-uusap. Hanggang sa mapansin nito ang maliit na boteng nasa aking kamay na kanina ko pang tinitingnan. Anak, Emeng, ano ba yung pinagkakaabalahan mo riyan? Hindi ba yan ang ginintuang buhok ng tikbalang? Ito na nga po, Itay. Pinanghawakan ko ng tikbalang na yon. May katigasan din ho kasi ang ulo eh. Kesa naman ho balikan ng babaeng yon. Kinuha ko na lamang ang nag-iisang ginintuang buhok niya. Kaya eto, wala siyang ibang magagawa ngayon kung di makipagtulungan. Tama lang yung ginawa mo, anak. Kesa naman paslangin mo yung tikbalang. Alam mo, may naisip ako. Yung sinasabi ninyong mambabarang, gusto ko sanang hanapin natin sila. Ayaw ko na kasing mangyari ang nangyari noon pa, na ang lugar na ito ay pinamunuan na ng mga mambabarang, pati na rin ng mga ligaw na aswang. Kaya habang maaga pa, gusto ko nang putulin ang mga sungay nila. Paano nga ho natin sila hanapin, Itay? Wala nga ho ang dalawang yun sa sinunog naming tahanan. Anong ginagawa ng bagong kaibigan mo? Utusan natin siya para hanapin ang masasamang nilalang na yan. Naunahan niyo lang ho ako, Pastor Oscar. Yun din ho sanang sasabihin ko eh. Kaya tamang-tama talaga ang pagkakaroon mo ng bagong kaibigan. Makakatulong siya ngayon para hanapin ang masasamang nilalang na yan. Hindi na kami humingi ng tulong sa aming samahan. Mas minabuti ni Itay na kaming tatlo na lamang nila Martin ang tumugis sa mga mambabarang na yon, pati na rin sa mga nasabing aswang na alam naming nagkukubli sa likod ng mga mambabarang. Kanya-kanyang gamitan upang lubusang makapaminsala ang mga ito, lalong-lalo na sa mga normal na tao. May pagkakaloob ako sa inyong talandro. Kinakailangan ninyo iyon, lalo pat sasabak tayo kung saan sila naninirahan. Anong uri ng talandro, Itay? Magtungo na tayo sa tahanan. Doon ko ibibigay sa inyong dalawa. Siguro ito na yung tamang panahon na kayo naman ang mga laga noon, dahil alam kong karapat dapat kayo na pag-ingatan ng talandro. Sa pagbabalik namin sa tahanan, kaagad na binuksan ni Itay ang antigong baol na naglalaman ng iba't ibang uri ng mga gamit. Maya-maya pa'y may hinahanap siya roon hanggang sa makita ang dalawang patalim na halos kinakalawang na. Ito ho bang sinasabi ninyong talandro? Pero kinakalawang na hong kutsilyong ito. Paano pa ho namin gagamitin, Pastor? Baka kami mismo matetano ng patalim na ito. Martin, hindi mo ba nakikita? Huwag kang tumutok sa patalim. Maaari natin niyang hasain. Hindi mo ba napapansin? Ang hawakan mismo ng kutsilyo ay may nakataling pulang tela na kargado ng mga usal. Oo nga, ang patalim na ito ay may nakataling isang talandro na may nakasulat na iba't ibang uri ng mga inkantasyon. Hindi ang patalim ang mahalaga, kundi ang nakataling talandro mismo. Masyado nyo kasi kagad na inuhusgahan ng patalim. Hindi nyo ba alam na yan din ang ginamit ng mga ninuno ko noon? Nang nangibabaw ang kasamaan sa lugar na ito, yan ang mga patalim na ginamit nila. Mga nakataling talandro ang nagbigay ng kapangyarihan sa patalim na yan. Kinakailangan natin itong hasain at ang talandrong panyo ay kinakailangan natin muling buhayin sa pamamagitan ng konsagrasyon. Kinabukasan ay kinalas namin ang nakataling panyo. Iba't ibang uri ng mga sinaunang dasal ang mga nakasulat roon. Kaakibat nito ang bawat susi. Kaya naman kahit na natenga ang lahat ng yun sa matagal na panahon, kayang-kaya pa rin itong paganahin dahil sa mga susing nanduroon na hindi ipinagdamot ng mga ninuno. Oras na ng pagkukonsagra. Ilagay na ninyo ang lahat ng gamit dito sa mesa. Ipagpapatuloy natin ang pagdarasal hanggang sa maging sapat ang lahat ng kinakailangan natin.
Maghapon naming isinagawa ang konsagrasyon, iba't ibang uri ng mga dasal hanggang sa maramdaman namin ang lakas ng mga gabay ng bawat usal, pati na rin ang mga gamit. Maya-maya pa sa pagdating ng hapon, nang matapos ang sinagawa naming konsagrasyon, ipinahasa sa amin ni Itay ang kinakalawang na kutsilyo hanggang sa lumabas ang tunay na talim nito na kayang-kayang pumaslang ng kahit na anumang uri ng masasamang nilalang. Ito ang kanyang tunay na talim. Ang ganda niya at may mga nakaukit na usal na tulad ng nasa talandro at ang kanyang hawakan ay yari pala sa kahoy ng sinukuan. Yan ang tunay na itsura ng patalim na yan. Bumabalik ako sa nakaraan bago pa ipaubaya sa akin yan ng aking mga magulang magmula sa ating mga ninunong pagpapasa-pasa hanggang sa makarating sa inyo ngayon. Kayong dalawa ang nagmamay-ari na ng patalim na yan, pati na rin ang talandro. Pastor Oscar, hindi nyo naman po ko kaano-ano. Pero bakit ipinagkakatiwala ninyo sa akin ang patalim na ito? Sa pisikal na katawan na hindi tayo magkadugo, Martin. Subalit sa espiritual ay iisa lamang tayo. Kaya ka nandito ngayon dahil may koneksyon tayo sa mundo ng espiritual. Hindi mo ba napapansin na sa dinami-dami ng mga tao rito sa ating sityo, isa ka sa aking napili para turuan? Ibig sabihin lamang noon, may koneksyon ang bawat espiritu natin sa nakaraan at ang bawat espiritu ay may kanya-kanyang antas. Ibig nyo bang sabihin isa ako sa muling nabuhay sa mundong ito? Nakamag-anak pa ninyo noon? Maaari, Martin. Subalit isinilang ka lamang sa ibang pisikal na katawan at ang muli mong pagbabalik rito ay pagpatuloy ang naudlot na misyon sa pamamagitan ko at ng aking anak na si Emeng. Ngayon ay unti-unti ko nang naunawaan, Pastor Oscar. Kaya po pala, ang mga panaginip na pumapasok sa akin noon na para bang may mga nakaraang hindi matukoy ng aking isipan. Ito palang ibig sabihin nun. Ipinagpatuloy ni Itay ang aming usapin at ang pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa nakaraan at ngayon hanggang sa matungo kami sa pagpaplano kung kailan pupuksayin ng mga mambabarang, pati na rin ang nasa likod nito ang mga salot na masasamang aswang na nanggagambala sa bawat sityo. Makalipas ang ilang oras, minabuti kong tawagin ang kaibigang tikbalang. Inutusan ko itong hanapin ang pinagkukublihan ng mga aswang, pati na rin ang dalawang barangan upang tumugma ang lahat sa aming pinaplano. At nang mapagutusan ko na nga iyon, hindi namin inaasahan na biglang may kumatok sa may pintuan. Nagmamadali ito habang nagsasalita ng, Mang Oscar, kinakailangan ho namin ng tulong nyo. Ang tahanan ho ng pinsan ko, may nanggagambalang aswang. Madali kong pinagbuksan ng pintuan si Mang Kurping ang humihingi ng tulong. Mang Kurping, ano ho ang sinabi nyo? Aswang, Emeng. May aswang sa tahanan ng pinsan ko. Ako mismong nakakita roon nang marinig kong naguhumiyaw sila. Kaya nga tatakbo kong nagtungo rito upang maagapan ang panggagambala ng aswang na yon. Hindi na namin napansin ang oras dahil sa maghapong pagdarasal, 8:30 na pala yun ng gabi. Kaya naman nagmadali kaming naghanda ni Martin upang samahan si Mang Kurping na magtungo sa tahanan ng kanyang pinsan. Pagtatanong na wika pa ng matanda habang patuloy naming binabaybay ang daan. Hindi ba tayo sasamahan ng tatay mo, Emeng? Baka hindi ninyo kayanin ang aswang na yon. Napakadelikado, lalo pat hindi naman siya pangkaraniwan. Hindi na ho kailangan, Mang Kurping. Kami na ho bahala roon ni Martin. Magtiwala ho kayo sa amin. Halos madapa-dapa na si Mang Kurping sa aming pagmamadali dahil sa may kadiliman din ang daan at gasera lamang ang aming daladala hanggang sa lubusang makarating sa tahanan ng kanyang pinsan. Subalit wala na roon ang nasabing aswang at nang pumasok nga kami sa loob ng tahanan, nagdadalang tao palang nakatira roon kaya paborito itong gambalain ng aswang dahil sa amoy ng bata na animoy pabango sa kanilang ilong na nagiging dahilan ng pagtulo ng kanilang laway. Sambit na wika ko pa sa mag-asawang takot na nagkukubli sa sulok ng kanilang tahanan. Nasaan na ho ang aswang? Nandoon sa likuran ng tahanan. Doon siya tumalon matapos itong sabuyin ng asin. Tingnan mo ang aming bubungan. Sira-sira dahil sa panggagambala niya. Gusto niyang kunin ang anak ko. Emeng, tulungan mo kami. Kanina pa siyang nandirito. Ayaw niya kaming tigilan. Akala ko nga nung una isang pusa lang ang nanduron sa ibabaw ng bubungan. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang sinisira ang aming bubong. Kaya nang hagisan ko ito ng asin, nagmamadali siyang tumalon dyan sa likuran ng bahay namin. Butas-butas ang yari lamang sa sawaling bubungan
Dahil ganoon naman ang mga sinaunang tahanan noon, kaya lantaran ng panggagambala ng mga ito at ang kanilang pananamantala sa mga kababaihang nagdadalang tao. Dagli kaming lumabas ng tahanan ni Martin. Pinakiramdaman namin ang paligid sa likod ng tahanan hanggang sa may malakas na huni kaming narinig na animoy nang gagaling sa di kalayuan. Ibig sabihin Martin, totoong malayo na siya sa atin dahil ang sabi sa akin ni Itay kapag malapit at malakas ang huni, malayo ang kinalalagyan niya. Subalit kung mahina ito ay mas malapit lamang siya sa atin. Susundan pa ba natin siya, Eming? Sa palagay ko hindi na. Ayusin na lamang natin ang bubungan ng pinsan ni Mang Korping. Kargahan natin ito ng mga usal at bigyan ng pangontrang nagdadalang tao. Mahirap na, baka muli siyang balikan. Pasensya na sa abala, Eming. Salamat sa tulong ninyo. Kahit papano ay makakatulog na ng maayos ang pinsan ko. Tanggapin niyo ang salaping ito bilang pasasalamat namin sa inyo. Wala hong kabayaran ng pagtulong namin. Itabi niyo na ho yan at wag na ho kayong mag-alala. Hindi na ho kayo babalikan ng aswang na yon. Pasado 10:00 na nang makalis kami sa tahanang yon. Pakiramdam namin ni Martin ay may tuluyan pa rin nagmamatsyag sa amin sa paligid. Hindi na lamang namin pinansin iyon. Ang mahalaga ay nasa maayos na kalagayan ng nagdadalang tao. Hanggang sa muli naming pagbabalik sa aming tahanan, doon na nagpalipas sa aming tahanan ng gabi itong si Martin at hanggang sa kinabukasan ng umaga, nasipat ko sa aming bintana ang isang babaeng nagmamadali na may iniwang isang papel sa labas ng aming pintuan. Dali-dali akong nagtungo roon habang pinababalik ang babaeng nagmamadaling papalayo na nakatalukbong ng itim na balabal. Sino ka't bumalik ka rito? Anong uri ng papel ang iniwan mong ito? May karga ba itong sumpa? Subalit nagpatuloy lamang ito sa kanyang paglayo ni hindi man lamang muling lumingon hanggang sa lumiko na ito sa pakros na daan. Patanong na wika ako pa sa aking sarili bago ko ito lubusang hawakan na may mga nakadikit pang itim na kandilang nalusaw. Ano kayang nilalaman ito? Hindi kaya yung babaeng yon ay ang isa sa mga mambabarang? At nangakma ko na nga itong dadamputin. Nagsalita si Itay na nandudoon na sa may pintuan. Wag na wag mo nga hawakan yan anak. Isa lamang yang patibong. Ang kinakailangang gawin dyan ay sunugin. Dagling kumuha si Itay ng isang mahabang patpat, pati na rin ang kahon ng posporo. Itinulak niya itong papalayo hanggang sa matungo sa mga tuyong dahon. Sinunog niya ito roon upang ni Isay wala nang makahawak. Ano bang nilalaman ng papel na yun, Itay? At bakit takot na takot kayong buksan kong pagkakatupi ng papel? Hindi nila tayo kaya sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan dahil malalakas ang proteksyon natin. Subalit sa pamamagitan ng papel na yon ay may kinarga silang lason na kapag binuksan mo ito, hindi mo mapapansing tuluyan mong malalanghap at papasok sa iyong katawan na magiging dahilan ng iyong pagpanaw. Hindi pangkaraniwan ang ginagamit nilang lason. Mahirap itong tanggalin sa loob ng ating katawan dahil ang isa sa aking mga kasamahan noon ay nabiktima sa ganyang uri ng patibong na dahan-dahan niyang ikinamatay. Mabuti na lang pala hindi ko nabuksan yon. Ang lakas naman ng loob niyang magtungo dito sa ating tahanan. Lantaran ang ginagawa nila. Siguro ito ng tamang panahon ni Tay na lubusan na natin silang tugisin upang matigil na ang kasama nila. Sa pagpatak ng 12:00 ng tanghali, dumating ang kaibigan kong tikbalang. Ipinagbigay alam niya sa amin kung saan nagkukubli ang mga aswang, pati na rin ang 2 barangan na iyon na patuloy na gumagawa ng paraan upang paslangin kami. Ipagpaumanin ninyo ang biglaan kong pagdating rito. Nakita ko nang ipinapahanap ninyo sa akin. Doon sila nagkukubli sa Sitio Balagtas, sa may parting bulubundukin, kung saan ay may nagtataas ang mga damo at naglalaki ang mga puno. Kasama ang sinasabi ninyong 2 barangan, kabilang sila sa samahang yon. Mag-iingat kayo sa kadahilanang nasa 20 sila na nasa lahi ng mga aswang. Maraming salamat kaibigang tikbalang. Malaking tulong ang ginawa mong ito. Maaari ka na umalis. Hindi pa man lubos ang dumarating ang araw ng aming napag-usapan. Napagpasyahan na namin nila Itay, gayon din si Martin, na magtungo na sa sinabing lugar ng tikbalang upang hindi na sila lubusang dumami pa sa kanilang patuloy na pangyayanggaw. May kalayuan din pala Eming ang Sitio Balagtas. Napapagod na rin ang hita ko sa paglalakad. Mga anong oras na kaya tayo makakarating roon? Baka naman pwedeng magpahinga muna tayo roon sa kubong madaraanan natin. Itay, napapagod na ho itong si Martin. Magpahinga muna tayo. Totally maaga pa naman.
Nakapagpasya kaming magpahinga muna sa isang abandonadong kubo. Sinamantala na rin namin ang oras na yun para kumain. Subalit habang patuloy naming nilalantakan ang baho naming pagkain, may napadaan na isang bayawak. May kalakihan ito. Nakatingin sa amin habang nanduroon sa may damuhan na hindi man lamang ito kumikilos, na para bang gusto na kami nitong sunggaban sa oras mismo ng katanghaliang tapat. Itay, patingin nga ho ng lanang daladala ninyo. At nang iabot sa akin ni ni Itay, ngumiti pa ito na nagsalita sa akin ng bumubula ang lana. Ibig sabihin lang yan, ang bayawak na nasa ating harapan ay isang abwak na aswang. Hindi sila natatakot sa sikat ng araw at sa kahit na anong oras ay kayang-kaya nilang magbago ng anyo. Matapos makapagsalita ni Itay patungkol sa katangian ng mga ito, dahan-dahan itong lumayo na muling sinuong ang masukal na damuhan hanggang sa lubusang makalayo. Tingnan nyo na, akala niya siguro wala akong alam patungkol sa kanila. Kaya ang binabaybay nating dahang ito ay patungo nga sa pinagsama-samang iba't ibang uri ng mga lahi ng aswang. Kaya maghanda kayong dalawa dahil mapapalaban tayo roon. Matapos makapagpahinga at makapananghalian, muli na naming binaybay ang daan hanggang sa lubusang sumapit ang dilim. Pagdating namin sa Sitio Balagtas, nakapagtataka ang mga tahanan doon dahil maaga pa lamang sarado na ang kani-kanilang pintuan at bintana. Hanggang sa may madaanan kaming isang matanda, nagmamadali itong patungo sa kanyang tahanan. Subalit nang tawagin namin ito, uminto naman siya at kinausap din kami. Pagtatanong pa nga rito ni Itay kung bakit napakatahimik ng kanilang sityo, samantalang wala naman kaming nararamdamang panganib na nagbabadya sa kanilang barangay. Akala nyo lamang yun, Amang, pero delikado sa lugar namin ito. Kaya kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Hindi nyo ba napapansin? Takot na takot ang mga tao rito, lalo na kapag sumasapit na ang dilim dahil sa marami nang napahamak. Maraming kabataan ang nawawala sa lugar na ito at ni isa ay hindi nahanap. Saan ba kayo papunta? Maaari ko kayong pasilungin sa aking tahanan dahil delikado kung mananatili lamang kayo rito sa labas. Patungo kami roon sa bulubundukin ng Sitio Balagtas. Ano nyo sa bundok na iyon? Kung dito nga'y ginagambala na kami, paano na lamang roon? Ay naku, Amang, magpapakamatay ba kayong tatlo? Nanduroon ang mga aswang. Iba't ibang uri ng aswang ang madalas na sumasalakay rito. Sila ho ang sinadya namin dito dahil pati ang aming sityo ay patuloy na rin nilang ginagambala. May napapansin ho ba kayong dalawang babaeng nagagawi sa lugar na ito at nagtutungo sa bundok na yon? Abay meron. Palagi silang nakasalukot ng itim. Kapag nagtatanim nga ako ng palay riyan, dumaraan sila ng napakatahimik ni hindi man lamang lumilingon sa paligid. Kaya nga kapag napapadaan yun dito, pinapapasok ko ng mga bata sa loob ng tahanan kahit na nung oras pa yan dahil sa wala na kaming tiwala sa mga misteryosong napapadaan dito. Hindi nga sana ko hihinto kung hindi kayo paulit-ulit na tumawag sa akin. Maraming salamat sa impormasyon at maraming salamat din ho sa pag-aaya ninyo magpalipas kami ng gabi rito. Subalit ito ang hinihintay naming tamang oras upang supilin sila at matigil na ang kanilang panggagambala. Nanlaki na lamang ang mga mata ng matanda nang sabihin ni Itay hanggang sa muli naming binaybay ang daan patungo ng bulubundukin. Isang matinding penitensya ito. Ang layo ng pinagkukublihan nila. Kunting tiis na lang, Martin. Malapit na tayo. Hindi pa man kami lubusang nakakarating. Sinalubong na kami ng 4 na kalalakihan hanggang sa unti-unting dumagsa at patuloy na dumarami ang pumapalibot sa aming kinatatayuan. Eto nang hinihintay natin. Humanda na kayong dalawa. Hanggang sa marinig namin ang matinis na pagtawa na nanggagaling sa 2 babaeng mambabarang. Ito na ang katapusan ninyo. Kayo pa mismo ang nagtungo rito. Ito ay ang aming teritoryo at ang tahanang sinunog ninyo roon sa may balete. Isa lamang yun sa aming pinagkukublihan. Mamamatay kayo dahil sa kagustuhan ninyong paslangin kami. Nababaliw na kayo sa pinaplano ninyong yon. Hindi kami mangmang. Kung ano man ang kakayanan na meron kayo, ay meron din kami. Kaya wag ninyong ipagmalaki ang lahat ng abilidad ninyo. Tugong wika ko pa sa mambabarang na yon na kumpiyansang-kumpiyansa sa kanilang kakayanan habang patuloy na tumatawa na animoy ng iinsulto. Wala kami ni isang pinagmamalaki dahil ang kakayanan na meron kami ngayon ay hindi namin inaakong sa amin. Ipinahiram lamang ito sa amin ng Panginoon at gagamitin namin sa inyo upang lubusan ng matigil ang inyong kasamaan
at panggagambala sa sityong ito, pati na rin sa ibang sityong sinasakop ninyo. Kaya humanda kayo ngayon. Iisa-isay namin kayo hanggang sa lubusan kayong malipol. Gamit ang patalim na may nakataling panyong talandro, inisa-isa namin ang mga yon. Subalit patuloy na gumagambala ang mga alaga nitong insekto, mga naglalakihang bubuyog, ang patuloy na humaharang sa amin upang patuloy kaming lituin. Umalis kayo sa aming daraanan, ang mga insektong ito. Emeng at Martin, huwag kayong palilito sa mga insektong yan. Umihip kayo ng mga usal sa hangin upang lubusan silang maubos at pumatak sa lupa. Gamit ang mga lihim na salita, patuloy naming iminantra yun ni Martin habang nakikipaglaban. Hanggang sa lubusang mawala ang mga insekto na naging dahilan ng maayos naming pakikipaglaban at ang dalawang barangan ay lubusang pinaslang ni Itay gamit ang kanyang kakayanan. Martin at Emeng, kayo nang bahala sa ibang natitira. Ipauubaya ko na yan sa inyo upang ang inyong patalim ay muling makatikim ng dugo ng mga aswang na nagbibigay ng lakas sa kanya sa pamamagitan ng inyong henerasyon. Muli kaming sumugod ni Martin. 6 na nilalang na lamang ang natitira. Walang awa namin yung pinaglaruan. Isa-isa naming tinarakan sa leeg, pati na rin sa kanilang dibdib, hanggang sa ang matira na lamang roon ay ang isang gumagapang na nilalang na patuloy na nagmamakaawa. Huwag ninyo akong paslangin, magbabago na ako at hindi na muling papaslang ng tao. Bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon, parang awa niyo na. Ang tulad mo ay hindi na binibigyan ng isa pang pagkakataon. Maraming tao na kayong pininsala, lalong-lalo ng mga kabataan. Binibigyan ba ninyo sila ng isa pang pagkakataon? Di ba hindi? Kaya wala rin kaming awa sa inyo upang lubusan ninyong malasap ang lahat ng sakit na ipinaramdam ninyo sa inyong binibiktima. Paslangin mo na yan, Emeng. Walang karapatang mabuhay ang ganyang uri ng nilalang. Dapat yan ay tinatapon sa impyerno. Gamit ang patalim na may talandro, kinargahan ko pa ito ng usal hanggang sa lubusang itarak sa kanyang dibdib ang dulo ng talim nito. Lasapin mo ang sakit ng patalim na ito at ang lakas ng karga ng talandro. Okay mga kaiwaga, napakaganda at angas ng kwento. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Emeng. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.